So what's up guys, Direct Saman. So ngayon, ito-topic ko lang tong processor na gamit ko ngayon. So maganda talaga ito na processor para sa mga events or mga banda-banda or kahit anong event na may malakas na sigawan. So ito yun. So ito yung EV na DX38 excuse me, 24-bit na digital sound system processor. So yung iba ginagamit is hollow slot is ginagamit yung drive rack na PA2, PA2 plus, mga ganun na processor. So ito kakaiba to kasi hindi ito nakikita sa market, or siguro na phase out na siguro ng Electro Voice, or hindi ko lang alam na kung sige pa ito nag-manufacture. So ito yung EV DX38. May ano to pwede mo to makontrol sa laptop. Ito nga may RS232 ako dito na kinakonnect sa laptop, kaso lang hindi ko pa na lagay sa hindi ko nadala yung isang laptop ko. So try ko to i-connect dito sa PC namin na gamit sa LED wall. Pero ngayon ito yung nagamit to, yung laptop ko. So explain ko muna yung DX38 dito kasi meron naman siya dito sa itaas Ayan. So makikita nyo, input 1, input 2, and may edit, select, options, store, tapos recall. Tapos ang kakaiba dito is 4 channels lang sa 1, 2, 3, 4. So parang speaker management lang talaga to. Tapos yan, input, may ADC hindi ko lang alam kung anong meaning ng ADC, so comment down na sa ibaba. Tapos input level meter, ito yan sa harap. Tapos may master EQ to na filter. So ano lang to 5 bands lang to yung EQ nya. Tapos may master delay na tatlo. So pwede mo kasi to mapagsama yung channel 1 and 2. Halimbawa dito channel 1 and 2 dito yan. So pwede mo siya pag i-combine. And then may routing siya dito. Routing, channel delay, crossover, channel EQs na 4 bands. Tapos may polarity siya kung gusto mo invert or normal. Tapos may level, limiter, compressor, output level, tapos DAC, digital audio control. And then output niya sa na potentiometer. Yan na. So dalawa lang ginagamit ko ngayon dito. One is para sa monitors doon sa harap. Shoutout na kay Box Audio. And then ito yung sa house. So try ko muna mag-install dito ng software sa PC. And i-connect natin itong RS232. And natin mapatching pa tayo or may gagawin pa tayo dito sa software para mag-communicate yung PC at saka yung processor natin. Sandali lang. So yan na-connect ko na yung RS232 natin sa sa PC, and then mag-communicate lang tayo dito. So punta tayo dito sa remote, file, new project. Ayan, may lumabas na EV DX38. So magkaka-turn tayo dito kasi ano na naman so try natin muna i-config muna para mag-connect tayo dito sa RS232 setup natin, and para mabasa natin yung programs ito. Since hindi ko siya ma-connect dito sa sana nadala ko yung isa kong laptop, so babalik na natin dito. So natagalan pa ko sa pag-config, pero ayaw talaga ma-communicate ng PC. So dito na lang tayo sa kanyang display mismo. Sana lang. So dito sa kanyang display meron dito DX38 program. So yung napaload na program dito is yung program ko na 2 in 4 out. So
yung isang channel, output niya is itong dalawa, 1 and ito 1 and 2. Tapos itong sa kabila naman is input 2 na output niya is 3 and 4. So dito pwede din yung edit. So yung in niya, yung master EQ1 kasi ito in 1. Tapos ayan, into may delay yan naglagay ako sa delay kasi para maano ko yung monitors tsaka yung house. So yung gamit ko na monitor is Broadway, so shout out kay Broadway, and yung passive na Broadway na CB15, so shout out din kay Broadway. So ayan, may delay yan dito sa 2, naka-bypass lahat yan. And yung master delay, ito yun yan yung master delay. Tapos dito na tayo papunta sa kanyang 1. Ayan yung sabi ko na master delay sa dalawa. So pwede mo ito pagsamahin yung dalawang inputs, digital, and then lalakas yung output niya dito. Parang nagsasaming siya. Ayan, ito yung ibig sabihin yung routing. Yung routing, yung source niya, pwede ka rin kumuha dito sa in 2 or in 1 or in plus 1. Ayan, sa monitor sa inyo malakas. Pakinggan nyo na mabuti, umina, lumakas. So in plus 1 yan, in 1 plus 2. Okay, since naka full range ako ngayon, ito yung gamit ko, sub, low, mid, high. So yan yung naka-indicate dito. Tapos EQ1, naka-high pass ako dito 40 Hz para makat yung low ends, kasi monitor na naman. Tapos may PEQ dito na plus 5 na 80 Hz. Tapos may cut on T ng 6.4K na may yan yung bandwidth na 0.7 para medyo malapad yung yung cut para sa feedback. And then plus 10K sa plus 6 sa 10K nga kilohertz. And then medyo matalim lang yung bandwidth niya. Tapos yung high pass crossover is naka true lang or naka bypass. Tapos naka bypass din yung crossover nito. So walang crossover to. So ang gamit ko dito EQ and then yung high pass. So ayan, 1, 2, 3, 4, apat lang ng EQ nito. Sa channel 2 ay ito, may delay din, and compressor, limiter, level. Tapos ito yung polarity niya kung gusto mo i-invert or hindi. Tapos ganun din sa 2, 3 and saka sa 4. So yung 4, ito yung ginagamit ko sa house. So sa into siya, dito siya sa channel 2. Diyan sa kumukuha ng source. Pero pag pag in 1 plus 2, malakas yung yung output ng audio. Tapos may high pass na 27 Hz, 100K na PQ na nakataas, medyo matalim lang kasi naka 1.4 yung bandwidth niya, tapos naka plus 4 yung gain. Yung 2, parang iwas ngongo, parang nagtutunog kumpa. Tinanggal ko yung 350 Hz. And then medyo malapad din yung kanyang yung bandwidth. Medyo ibang frequency is maapektuhan. Tapos negative 4 yung baba niya. Plus 7 dB sa kanyang 10K Hz. And then medyo matalim din kasi naka 1.6. Tapos yung high pass, ito yung crossover niya. Yung high pass is nakakat yan sa 98 Hz. Para kasi may mga tower stickers doon na D3 doon sa doon sa kabila. And then yung low pass is naka true or naka bypass. Channel, walang delay. Ito may compressor and then limiter. Ito yung maganda kasi all in one ka na may may
EQ, compressor, limiter, crossover, lahat-lahat. Tapos may mga delays pa. Kaso lang, sayang hindi ka mapakita sa PC kasi ano mo ito yung delay niya eh. Parang magalaw-galaw mo. And then, ayan. Tapos yung output niya na plus 2 dB. Ganon din. Same din sa lahat ng channels. So, yan lang sa video natin guys. So, sana may matutunan kayo kung bakit mas prefer ng mga pro audio gumagamit na digital audio or yung tinatawag nila na mga all-in-one na processor katulad ng DBX na PA2 Plus, PA2, PA, yung ginagamit din yung AUX. So, maganda talaga to kasi kaysa gumamit ka pa nito, kaysa gumamit ka pa ng mga analog, although nga maganda yung mga analog kasi mabilis mo siya i-manipula, pero dito once na fix mo siya kahit pabayaan mo lang, plug and play ka lang, paandar ka na lang, wala ka nang ibang gagalawin unless na kung nasa banda ka. So yan lang sa vlog natin mga boss, and see you next videos.